Nakakatakot talaga yon. Tumawag ng ambulansya. Bilisan mo. Paraan. Sir, okay po ba kayo? Lahat, wag magkumpulan. Umalis ka. Sir. Salamat sa Diyos. Huminga siya, dumating na ang ambulansya. Breaking news. Ang Pangulo ng Lu Group, Alex Lu, malubhang nasugatan sa aksidente. Permanenteng hindi na mabubuntis. Maaaring wakas ang angka ng Riverside. Tingnan mo. Itong mga chismis na balita. Ano ba itong kalokohang sinasabi? Ha? Gumawa pa ng mga chismis. Kesyo may binabata akong lalaki at bibigyan kita ng kapatid. Alex Lu. 29 ka na. Kung hindi ka magkakajowa at hahayaan ng media na gumawa ng kasinungalingan, ang pamilyang Lu ay talagang magiging katatawanan ng buong Riverside. Ma, kung wala nang iba, pupunta na ako sa opisina. Alex. Eric. Tita, Eric. Ikaw na lang ang pag-asa ko, Eric. Mamaya. Humanap ka ng babae para sa kanya at subukan ninyo. okay. Tita, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Ipagkatiwala niyo sa akin. Alex. Naayos ko na ang lahat para mamayang Hindi, pakisuyo na lang para sa akin. Kung hindi man, gawin mo na lang para sa akin. Ano sa palagay mo? Hindi ako pupunta. Yang mga babae sa bar. Nakakadiri. Siya nga. Putang ina mo, tatakas ka pa. Bitawan mo ako. Bitawan niyo ako. Takbo. Takbo, sige. Ginoo, tulungan niyo po ako. Ang lakas ng loob mong mangagat, gago ka. Halika rito. Gago ka, nagpapakabayani ka ha. Aabangan kita. Gusto mong mamatay, suot mo yung dragon ring ha. Ang lalaking to ay... Umalis ka. Salamat po, Ginoo. Buwisit, Alex, pwede ka nang humawak ng babae ngayon. Ihahatid kita sa bahay. Hoy, dalaga, saan ka nakatira? Ayoko nang umuwi. Nakagalit ako ng kliyente. Wala akong kinita. Pag uwi ko, papatayin ako ng nanay ko. Ginoo, salamat po sa pagsagip niyo sa akin ngayon. Aalis na po ako. Hay. Hay. Dalaga, gising na. Ay, nakakaintriga to. Siya, yun. Eric, ano nang meron, Alex? Pumunta sa Tinghaw Hotel. CJ, uminom ka ng tubig. Nin, magpahinga ka muna. Ang init. Ang init talaga. Bakit ang init dito? Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Aray, bakit nahihilo ako? Ginoo, ang init na ng katawan ko. Tulungan mo ako.
Nagsisisi ka ba? Hindi naman. Ibigay mo sa akin, Ginoo. Lubos kong kagustuhan. Saan ito? Paano ako napadpad dito? Naku, nakatulog pala ako sa isang di kilalang lalaki. Ako pa ang unang gumawa. Kung malaman ito ni nanay, papatayin niya ako. Arch, Nasaan siya? Eric, tulungan mo akong maghanap. may bisa sa 72 oras. Enggang bata ka, wala kang hiya, di umuwi. Nasaan ang kita sa pagde-deliver? Ibigay mo dito. Wala akong pera. Nagalit ang isang suki. Walang silbi ka. Ikaw. Inay, Walang utang na loob ka. Tama na yan. Tigilan mo ang bata. Sakto ang dating binuksan ng kapatid mo ang sayawan. Pagsimulan na ni Ann ang pagtatrabaho doon sa isang buwan. Malaki ang kikitain niya. tay, pugad yon ng bish. Ayoko pumunta doon. Lakas ng loob sumagot. Sagot ka ng sagot. Palasagot. Kung di ka pupunta, huwag nang mag-aral. Wag po. Pupunta ako. Tara na. Umalis ka. Sabi ko huwag kang pumunta. Ang sakit. Nako, isang buwan na ang nakalipas. Bakit hindi mo pa rin siya nahahanap? Wala kang ibang hahawakan kundi siya. Mawawala na ba ang angkan ng Lu nang walang tagapagmana? Mawawala na ba talaga ang angkan ng Lu? Alex, nahanap ko na siya. Nahanap na ang tao. Ano? Nahanap na. Nasaan siya? Sabihin mo. Nasa, siya bilang tagapag-alaga sa karaoke. Itatanong mo kung gaano kita ka mahal. Hindi ba't pera lang ang habol mo? Dragon, sing-sing ng dragon. Kilala mo ako, umalis ka na. Nag-aantay ka ba? Gusto mo ng fruit platter? Tumigil ka dyan. 500, ganito lang ba kababa ang halaga mo para uminom at kumanta? Kulang talaga ako sa pera. Kaya, Kaya para sa pera, gagawin mo ang lahat. Wala kang hangganan. Susunod na ba ipagbibili mo ang katawan mo? bakit mo nasabi yan, sir? Ganito ang nakikita kong mangyayari. Sige, kung yan ang gusto mo, wala akong kinalaman sa'yo. Ano man ang gawin ko, wala kang pakialam. Ikaw ay ganoon din. Nagkamali ako sa'yo. Tapos na usapan, Alex. Alis na tayo. Hoy, maganda. Tawagan mo ako kung may tanong ka. Hindi ka pa alis? Aalis na ako. Masakit talaga ang tiyan ko. 4 na linggong buntis. Maligayang bati, buntis ka, at kambal ito. Ano ang dapat kong gawin? Kailangan ko pa ring mag-aral. Kapag may problema, tawagan mo ako. Ito pala ang kumpanya ng matandang iyon. Mga sanggol. Pasensya na, estudyante pa lang si mama. Wala akong kakayahang. Alagaan kayo ngayon. Dahil wala akong silbi. Kahit sa pagpapalaglag, kailangan kong lapitan ang tatay niyo para sa pera. Alex, sa palagay ko, hindi siya ganoong klaseng tao. Ano sa tingin mo?
Ginoong Lu, nandito si Miss Anso para makipagkita sa inyo. Ulitin ko na lang, hindi ko siya kilala. Paalisin mo na siya. Yung babae yon? Umalis ka na. Bilasan mo tumalis ka rito. Hoy, siya nga yung babae. Naku, magkakaroon ng malakas na ulan. Parang nagtatanong ako. Alex. Bobo ka ba? Umuulan ng malakas, nakatayo ka pa rin dyan. Sir, pwede mo ba akong tulungan sa pera? Buntis ako. Ang tanga-tanga ko. Naawa pa ako sa isang babaeng pera ang habol. Humingi ka ng pera sa akin para bayaran ng isang gabi mo. Hindi ganoon. Mukhang nag-away na sila. Bigyan mo siya ng payong para hindi siya magkasakit at sisihin tayo. Nakuha na, matigas ang salita, mabuti naman ang loob. Ano? Nagkaroon sila ng away. Pupunta na ako dyan ngayon. Hindi man lang pinunasan ng tubig, tapos makapalang mukhang pumasok ka. Binasa mo ang sahig na kakalinis ko lang. Bubugbugin kita ng husto. Ma, buntis ako. Pwede mo ba akong bigyan ng pera para makapagpaalaga ako? Buntis. Engkantada ka, hindi ka pa nga kasal, tapos nagpaligaw ka sa kung sinong lalaki. Walang utang na loob. Ma, Tama na. Kaninong anak yan? Magsalita ka. noong naghahatid ako ng tubig, dinroga ako ng mga tambay. Mga tambay. Walang hiya kang artista-artistahan. Ma'am, ang bahay ni Miss So, nasa dulo lang ng eskinita. HMM. Kayo dito muna. Ako mismo ang pupunta sa kanya. Opo. Ma, Walang hiya ka. Huwag mo akong tawaging nanay. Wala akong anak na kasing walang hiya. Hindi ko anak ang isang bastos na tulad mo. Bakit mo binubugbog ang anak? Hindi ba siya yung kasama sa litrato na sinend ni Eric Xiao Jishuan? Siya ba yung nasa larawan na ipinadala ni Eric Xiao Jishuan? Siya nga talaga. Pinapagalitan ko lang ang anak ko. Ano ba ang pakialam mo? Ito ay pang-aabusong pampamilya. Naiintindihan mo ba? Mag-ingat ka. Tatawag ako ng pulis. Sige, tawagan mo ang pulis. Tumawag ka. Sige, tawagan mo. tita, okay lang ako. Umuwi ka na. Sige. Pumunta ka sa bahay ni tita. Bobandahan kita. Sige, umalis ka na. Magmadali ka at umalis, at huwag ka nang babalik pa. Maupo ka muna at magpahinga. Aakyat ako sa taas. Kukuha ako ng gamot para sa'yo. Salamat, tita. Hoy. Bakit ka nasa bahay ko? Bahay mo. Ano pa? Posibleng bahay mo ito. Pasensya na. Hindi. Hindi ko alam. Ikaw. Hindi ka pa nasiyahan sa kumpanya. Nahanap mo pa ang bahay ko. Ako. Masyado kitang minamaliit. Umalis ka na. Labas ka. Paumanhin po, sir. Nasaan siya? Pinalayas ko siya. Bakit mo pinalayas? Hindi ko pa nga napagamot ang sugat. Nasaktan siya. Anong nangyari? Hay nak. Dahil lahat sa nanay niya, mapaniniwalaan mo ba? Sinaktan niya sariling anak. Pinagkagulatan ng mga pasa. Eric, tulungan mo akong imbestigahan ng isang tao.
Anak, anong dapat gawin ni Mommy? Nanay, Anak, nag-usap kami ng tatay mo tungkol dito. Buntis ka na ngayon. At apektado na ang pag-aaral mo. Nasaan ka na? Pupunta na ako dyan para ipa-abort ka. talaga? Ipapadala ko na ang address. Bakit biglang madali kausap si nanay? Mr. Zhang, ipapakita ko na sa inyo ang kalakal. Lenan. Matalino. Kumusta naman siya? Maganda, di ba? Maganda. Ang ganda. Kaya 500,000. Na-transfer ko na. Hindi, tayong dalawa. Kailan tayo ikakasal? Pagkatapos ng operasyon niya, ihahatid ko siya sa kama mo. CJ. Ann. Sakay na sa kotse. Umupo ka sa unahan. Magmaneho ka. Alex. Nahanap ko na. Ansu. 21 anyos, batay sa Chinese calendar. Senior sa Riverside Medical School. Isang buwan nakalipas, ang nanay niya. Pilit siyang pinagtrabaho sa tiyuhin niya, sa lini bilang hostess singer. Lumalabas na pinilit siyang maging hostess singer ng kanyang ina, at may isa pang sorpresa, natuklasan kaninang tanghali. 3 buwan ng buntis. Kambal. Ano? Kambal. Sa wakas, magkakaroon ng tagapagmana ang pamilya. Bilisan nyo, lahat, pumunta rito. Bilis. Kunin nyo ang aking Imperial Green, Jade Bracelet, at yung gold-plated Phoenix Crown. Ay oo nga, pati yung Heart of the Ocean Necklace. Dalhin nyo lahat dito. Bilis-bilisan nyo. Nako, sinagan na tayo ng langit. May tagapagmana na ang pamilya Lu. Ay oo nga. Nasaan ang manugang ko? Nasaan siya? Ano? Pilit siyang pinapunta ng ina niya sa illegal na klinika para magpa-aborsyon. Ano? Ano? Operasyon sa pagpapalaglag. Nakatakda na ito. It's set. Dito ta. Nasaan ang doktor? Doktor, bilisin mo. Mamamatay na itong tao. Anong ginagawa mo dyan? Gagawin mo ba o hindi? Gawin mo na. Gawin mo. Sige, bilis. Tara na. Makakapagkaanak pa. Ako sa hinaharap. Tinanggal na ang mattress mo. Magkakaanak ka pa, magpasalamat kang buhay ka. Tara na. Bilis, bilis, bilis. Ayaw ko nang gawin to. Hindi ko gagawin. Hindi talaga. Nanay, tatakas ka pa. Makinig ka sa akin. Ngayong araw na ito, gusto mo man o hindi, kailangan mong gawin. Tara na. Bilisin mo ang takbo. Bilis, driver. Ang pamilya Lo ay dapat may mana. Inay, pakawalan mo ako. Doc, hindi ako papayag. Nakuha ko na ang 500,000 yuan na do. Paano ka ikakasal kung hindi ka magpalaglag? Kaya ikaw, Huwag kang matakot. Paggising mo, tapos na ang operasyon. Alex, iligtas mo ang manugang ko, pati mga apo kong lalaki at babae. Sino nang maglakas loob humawak sa kanya? Tingnan ko kung sinong may lakas humawak sa kanya. Saan galing ang batang salbaheng ito? Sino ang pumayag na makapasok ka? Hulihin sila. Sino ang pumayag na makapasok kayong lahat? Iha. Iha. Ginoo. Huwag kang matakot. Nandito ako. Nakakatakot ang tingin ng mga mata niya. Itong batang suwail. Saan niya nakukuha ang ganitong klaseng tap?
Siya kaya ang tambay na nagdroga sa kanya. Itong batang suwail. Kapag nahuli kita, maghintay ka, babalatan kita ng buhay. Doktor, Kumusta na? Mabuti ang kalagayan ng bata. Pero ang ina ay natakot. Medyo hindi maayos ang posisyon ng sanggol. Sa unang 3 buwan, kailangang magpahinga ng maayos. Ingatan ang pagbubuntis. salamat sa inyong pagsisikap. Kawawang bata. Napunta sa mga magulang na pabigat. Hay nako. Pero, simula ngayon, sa pangangalaga ng pamilya Lu, hindi na namin hahayaang muli kang apihin ng sinuman. Desidido na ako. Ang dalagitang ito ay magiging manugang na ng pamilya Lu. Mula ngayon, mas mabuti ang trato mo sa kanya. Narinig mo ba yon? Inay, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siyang mabuti. Masidong mahina ang katawan ng dalagita. Pupunta ako sa kusina para magpagawa ng sopas na manok para sa kanya para gumaling siya. Kumuha na ako ng therapist. Makakatulong siya sa mga therapy sessions. Mabuti. Mga anak ko. Mga anak ko. Gising ka na. Huwag kang mag-alala. Ayos ang mga bata. Ginoo. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Engkantada. Hindi mo kailangang magpasalamat. Trabaho ko yon. Nasaan tayo? Huwag kang matakot. Nasa bahay tayo ng pamilya ko. Ginoo. Ikaw. Alam mo na ang tungkol sa bata. Noong huling humingi ako ng tulong sa kumpanya mo. Sa totoo lang, nais ko sanang ipaampon ang sanggol. Ano? Ipaampon mo ang anak. Hindi po, Ginoo. Nagsisisi na ako ngayon. Alam kong magkaiba tayo sa estado't kalagayan sa buhay. Pangako ko, gagawin ko ang lahat para di ka maabala. Hayaan niyo po silang manatili sa akin. Pwede ba? Sa paningin mo, ako'y isa lamang. Walang kwentang ama, di ba? Hinagpis, anak, anak. Gising ka na pala. Tita, Naku naman, bakit mo ako tinatawag na tita? Tawagin mo na lang akong nanay. Pinapahirapan ka ba niya? Sabihin mo sa akin. Ako ang bahala sa'yo. Hija. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo at sa mga anak. siya. Gusto niyang panagutan ako at ang bata. Kung hindi ka niya pananagutan, hindi ba siya gagawang lalaki? Anong tinitingnan mo dyan? Ang babaeng ito at ang apo kong mahal, buong puso kong tinatanggap. Magsumikap ka nga, siguraduhin papayag siya sa'yo. Sige, sige na. Ang tagal mo nang nakahiga dyan, hindi maganda yan. Samahan na kita maglakad. Salamat po, tita. Tara na. Esan. Lahat, halika rito. Batiin ninyo ang binibini. Kumusta po, binibini? Huwag kang matakot. Ito ang mga kasambahay natin. Sila ang bahala sa iyong mga pangangailangan mula ngayon. Hindi, wag po. Hindi ko kailangan ng alalay. Hindi ako binibini. Wag ninyo akong tawaging ganyan. Maaari na kayong umalis. Ginoo. Binibini. Salamat sa pagligtas sa akin. Maaga na uwi na muna ako. Anak, hindi ka pa kumakain. Wag na po, tita. Hindi ako gutom. Uwi ka para saan? Kapag umuwi ka ngayon, plano mo bang mahuli ng nanay mo at ipadala sa illegal na klinika? Tama siya. Tama si Alex. Ang nanay mo. Masyadong masama. Anak, dito ka na lang. Simula ngayon. Dito na ang tahanan mo. Pero, Walang pero-pero. Huwag kang mag-alala. Bukas, papakasalan ka ni Alex. Mula ngayon, wala nang manlalapit sa... pakasalan mo ako.
Ibigay mo sa akin ang mga ito. Ito. Kasulatan para sa 10 department store. Ito. Kasunduan sa paglilipat ng shares ng Lu Group. Ah, tama. Pati na rin ito. Pinagawa ko ito ng espesyal. Para lang sa'yo. Singsing na 1 karat na brilyante. Naku naman po. Marunong ka bang manligaw? Anong klaseng kalat ito? Ito, 20 isla sa Pacific para sa bakasyon. At ito, 10 pribadong eroplano, ililipat sa pangalan mo. At ito, Hindi po, tita. Hindi ko matatanggap ito. Hindi ako magpapakasal. bakit? Ninakawan ka ba ni Alex? Hindi. Hindi po, tita. Estudyante pa lang po ako. Wala pa po sa plano ang pag-aasawa. At saka, hindi pa gaanong nagkakakilala ni Sir. Ah, akala ko may malaking problema. Magkakilala rin kayo habang tumatagal. Tara na, kain muna tayo. Binibini. Ito ay pata ng baboy na may luya, mainit sa tiyan at pampatigil ng pagtatae, pampadalisay at pampatatag sa pagbubuntis. Adobong tadyang na may kasod, mayaman sa lecithin. At tokwa na may dahon ng tot, nakakatulong sa mga sintomas ng pagbubuntis. Sopas na manok na may ginseng, pampalakas ng katawan at dugo. Mahigpit naming sinusunod ang payo ng nutritionist. Sinisiguro naming makukuha mo ang lahat ng sustansya. Binibini. Kung wala na pong ibang kailangan, bababa na po muna ako. Salamat po, tita. Anak, lahat ng ito ay inayos ni Alex para sa iyo. Huwag mo siyang husgahan sa masungit niyang pananalita, pero nasa puso niya ang pagmamahal sa iyo. Salamat. Walang anuman. Ito. Kumuha ka ng tadyak. Ako. Allergic ako sa tadya. Ay. Allergy sa buto-buto. Sabi kasi ni Mama, hindi ako pwedeng kumain ng karne. Bawal kumain. Ikaw na walang kwentang bagay, allergy sa karne. Para to sa kapatid mong lalaki. Kainin mo to. Kain. Sige, kumain ka. Pag inatake ka, dadalhin kita sa doktor. Kain ka na lang. Yung lalaking yun, may gusto kaya siya sa akin? Bakit siya nag-iisang umuwi? Nasaan na yung babae? Bukas, kailangan niyang ipadala kay Mang Zhang. Bakit hindi mo sinamang umuwi? Yung manyak na yon, ang nambuntis sa kanya, ang nagdala sa kanya. Gago ka. Hindi mo pa nga maayos ang simpleng bagay. Paano natin ito ipapaliwanag kay Mang Zhang bukas? Hinamak mo ko. Anong problema? Suntukin mo ko. Sige, suntukin mo. Sinasabi kong suntukin mo ko. Sawan ako sa mga nakaraang taon. Ngayon, papatayin kita. Array. Ano? Mag-drop out? Anong problema? Pinipilit ako ng eskwela na magbayad ng matrikula. Pero wala akong pera. Sir, pwede pahiram muna ng 5,000 pesos. May 50 milyon sa card na ito. Ang password ay birthday mo. Kunin mo at gamitin. Kung kulang, sabihin mo lang. Hindi, huwag. Hindi ko kailangan ng ganoong kalaki. 5,000 pesos ay sapat na. Pag nakapag-ipon na ako, babayaran kita ng... Hindi mo kailangang magbayad. Lahat kay Alex ay sa iyo rin. Ako. Kunin mo. Sagutin mo. Nanay ko ang tumatawag. Okay lang, sagutin mo. Gago ka. Saan ka nagtago? Bumalik ka rito. Pilit mo akong pinapa-abort sa isang kahina-hinalang klinika. Hindi na ako babalik. Kung hindi kita pipilitin magpa-abort, paano ka makakapag-asawa? Ansu, binabalaan kita. Nakuha ko na ang 500,000 pesos na dowry. Ang kasal na ito, dapat
Hindi pwede. May gusto ka bang iba ngayon? Si Ansu pala. Akala mo makakalayas ka na lang. Huwag mong kalimutan. Nasa bahay pa rin ang ID mo. HM. Kung hindi ka magbalik, pupunta ako sa eskwelahan para iasa ang pag-withdraw mo. Hindi. Ako na magbabayad ng tuition. Huwag mo akong i-withdraw. Kaya, uuwi ka ba o hindi? Ako. Babalik ako. Kaya pa kitang kontrolin. Anak. Anong problema? Wala po, tita. May problema sa amin sa bahay. Kailangan kong umuwi sandali. Uuwi ka. Ganyan trito sa'yo ng nanay mo. Bakit ka pa babalik? Bakit mo gustong umuwi? Nasa bahay ang mga dokumento ko. Kailangan kong kunin. HMM. Totoo naman. Pagkatapos ng kasal niyo, kailangan pa rin ang mga papeles. Pero ngayong gabi, huli na ang oras. Bukas na lang umuwi. CJ. Uwi ako bukas. Sasamahan kita bukas. Nandito ako. Wala kang dapat katakutan. Salamat po, kuya. Pamilya na tayo ngayon. Huwag masyadong magpanggap. Tara, kain na tayo. Dito. Kain na. Sabi ng batang yun, bukas ng umaga, siya'y babalik. Sige. Bukas ng umaga, hahanapin ko si Mang Zhang. At ipapadala ang patayin na yan kay Mang Zhang. Sa taong ito, dapat tayo kumita ng 1 milyon sa kanila. 1 milyon, 2 milyon. Yehey! Batang pasaway ka. Alam mo pa palang umuwi. Batang pasaway ka. Alam mo pa palang umuwi. Ako. Hindi ba kayo ang nag-utos na umuwi ako? Kaya pala ang tapang mo. Dala mo pala itong batang siga. Huwag niyo siyang bastusin. Hindi siya siga. Pinagtatanggol mo pa siya. Nako, talagang walang kwentang bata. May mga mayayaman kang manliligaw. Itong isang to pa ang pinaglalaban mo. Sayang ang 20 taon kong pagpapalaki sa'yo. Inalagaan niyo ba ako para lang ipakasal sa matandang mayaman? Ang tapang mo na nang ahas ka nang sumagot sa akin. Tingnan mo, ako. Array. Pakawalan niyo ako. Paparating na ang tatay mo at si Jizang. Hindi ka nila pakakawalan. Kunin mo na ang mga gamit. Aalis na tayo pagkatapos. CJ. Anong ginagawa mo? Ito ang bahay ko. Lahat dito ay akin. Pag hinawakan mo ako, papatayin kita. Umimik ka pa tungkol sa kanya. Papaputulin ko ang dila mo. Paano nagkaroon ng ganitong klaseng ina sa mundo? Ipinipilit ang sariling anak sa matandang lalaki. Nakakadiri. Isang hampas lupa ka lang. Anong karapatan mong magsalita sa akin ng ganyan? Ikaw, Kukunin ko. Ikaw. alis na tayo. Hindi ka pwede umalis. Sino nagpahintulot na umalis ka? Ay, Tay, Tatay. anak, Lolo Su. Ang sakit talaga. Ansu. Anong ginagawa mo? Sabihin mong pakawalan nanay mo. pakawalan siya. Lolo Su. Tingnan mo ang pasaway na to. Nagkakasabwat sa mga dayuhan para apihin ako. Ansu, tao ka pa ba? Makipagsabuatan sa iba para apihin sariling ina? Walang utang na loob. Noong unang panahon, bubunutin ko balat mo ng buhay. Siya ang unang nanaki. Ipapakasal pa ako sa matanda. Ipinaglaban lang niya ako. Wala akong kasalanan. Matanda. Lolo Su, ganito siya magsalita sa akin. Ginoong Zhang. Pakalma po kayo. Walang mo daw ang batang to. Huwag kayong mag-alala. Papagsisihan niya to. Pasaway ka. Mag-sorry ka na kay Jizang. Pag nagalit si Jizang, talagang bubunutin ko balat mo. Ayaw ko. Matanda na naman siya. Kasing edad na ng tatay ko. Pipilitin niyo akong pakasal sa kanya? Walang hiya. Lumampas ka na. Pasensya na, Jizang. Kasalanan kong hindi maayos pinalaki anak. Huwag kayong mag-alala. Aayusin ko talaga ang ugali niya ngayong araw at ipapadala sa inyo. Huwag na. Gusto ko tong maldita. Mas masaya. Kapag pinagtagumpayan, hahaha.
Bata, kakadating mo lang sa kalye na to, di ba? Alam mo ba kung sino ako? Nagnanakaw ka ng babae ko. Sabihin mo, Siya ay, ang kilalang si Jizang. Buong komersyal na kalye na ito ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Kahit si Alex Lo, kapag nakikita siya, kailangan tawaging Kuya Zhang. Oh, huwag kang maingay. Manahimik ka na lang. Talaga? Bakit hindi ko siya kilala? tulad mong hamak na tambay. Siyempre, hindi ka karapat-dapat makihalubilo sa tulad ni Jizang, isang tao mula sa mataas na lipunan, HMPH. Eksakto. Umalis ka na habang maaga. Kapag nagalit si Jizang, hindi sapat ang buhay mo pambayad. Ginoo, umuwi ka muna. Baka masaktan ka pa. Itong dalaga, takot na siya. Nagtangkang protektahan pa ako. Talaga? Huwag kang mag-alala. Hindi nila ako kayang saktan. Ha? Huwag kang magpanggap dito. Baka mapilitan kang uminom. May lakas ng loob ka. Mang-agaw ng babae ko. Mga tao, rito. Putulin ang kamay niya. Ginoo, Huwag mag-alala. Huwag matakot. Sino ka ba talaga? Ako si... Hindi ka karapat-dapat upang malaman ang aking pagkatao. Hoy, maliliit na paslit, walang pagkakakilanlan. Nagsasabi ka pa ng mataas na bagay dito. Ako. Ikaw. Ikaw ay... Hintayin mong pagtanggol ka ni Boss Zhang. Hoy, tumahimik ka. Mas mabuting tumahimik ka na lang. Kasalanan kong hindi kita nakilala. Hindi ko dapat sinubukan ng babae mo. Nararapat akong mamatay. Paumanhin, lumabas ka at saktan mo ang sarili mo. Huwag kang makialam. Opo, susundin ko ang lahat ng utos mo. Hoy, Ginoong Zhang, huwag kang aalis. Kailangan mo pang pakasalan ng anak ko. Magpakasal. Kanino, gusto kong mabuhay ng ilang taon pa. Ginoong Zhang. Ito. Umalis na tayo. Oras na para umuwi. Teka, May iba pang bagay. Sinira mo ang kasal ng anak ko. Dapat mong panagutan ito. Paano ko ito pananagutan? Pakasalan mo siya. at ang dote, kailangan mong ibigay ito ngayon din. Hi, magkano bang dote ang hinihingi nyo? 2 milyon. Kung mababawasan kahit piso, hindi namin ipapakasal ang anak namin. Tama, dapat 2 milyon talaga. Hindi pwede. Ni hindi ko pa nga naisip magpakasal. Pagdating sa dote, walang makukuha kahit sentimo. Hoy, walang utang na loob. Nagbuntis ka na nga, ayaw mo pang magpakasal. Pwede kang mamuhay ng maayos. Pero ginasto mong maging babaeng walang hiya. Pwede namang magbigay ng dote. Pero imposible ang 2 milyon. Ikaw na magsabi, magkano ba ang kaya mo? Base sa pamantayan ng Riverside, 188,000. Ano? 188,000. Ginagawa mo kaming pulubi. Ang pamilya Su, hirap na hirap kaming magpalaki sa kanya. 2 milyon, walang bawas-bawas. Nanay, hindi ako kalakal na ipagpapalit sa pera. Mula pa noong high school, wala na kayong binigay na pera. Pati pang matrikula, ako mismo ang naghanap. Anong karapatan niyong magmalaki sa hirap at paghihirap? Hindi ba't lahat ng ginawa ni ay para turuan ka ng pagtitiis? Anak ka na, hindi mo alam ang kabutihan mo. 2 milyon, walang bawas. Kung hindi, ipapa-abort ko siya at ipapakasal kay Old Zhang. Subukan nyo lang. Tingnan natin kung may lakas. Siyang pakasalan ng babae ko. Tara na. Ang password ay 60, 188,000. Gago ka, maghintay ka lang. Hoy, huwag mong itapon. Konti na lang ito. Hoy, mahal, huwag kang aalis. Salamat sa pagsalita para sa akin kanina. Sinabi ko na dati, hindi kita pababayaan na maapi muli. Kanina, 188,000 lang ang ibinigay kong bigay kaya. Naiinis ka ba? Akala mo mababa ang tingin ko sa'yo? Hindi ko naramdaman na minamaliit mo ako. Para sa akin, walang katumbas ang halaga mo. Pero hindi nila naalagaan ng maayos ang biyayang ikaw, kaya ayaw kong sumang-ayon sa mga hiling nila. Hindi ko inakalang, ipapaliwanag mo pa ito ng detalyado. Ang bait-bait mong talaga. Ginoo. Salamat. Huwag tayong magpasalamatan. Alex, sana tayo pupunta. Makinig tayo kay Miss Su. Dahil nakuha ko na ang D, magparehistro na tayo sa paaralan. At sabay na rin, ayusin ko ang iyong leave of absence. Leave of absence. Sinabi ng doktor na delikado ang pagbubuntis mo, kailangan mong magpahinga sa bahay. Hindi ako mag-leave. Pinaghirapan ko makapasok sa medisina. Malapit na ako magtapos para maging doktor na magliligtas ng buhay. Ito ang pangarap ko. Hindi ako mag-leave.
Pagkapanganak mo, may tutuloy mo ang iyong mga pangarap. Hindi lang ako makikialam, susuportahan pa kita. Pero sa ngayon, kailangan mong umuwi't magpahinga. Kahit gaano ko, ayaw magpahinga mula sa pag-aaral. Hindi ka pa rin papayag, di ba? Para sa kalusugan mo. Nakuha ko. Tapos na tayo, punta na sa eskwela. Papasok na tayo. Akala ko talagang mabuti ang sir sa akin. Pero ang totoo pala, para lang pala sa bata. At sabi niya, hindi niya ako pahihirapan. Puro kasinungalingan. Ikaw na muna ang mag-asikaso. Hihintayin kita dito. Babalik agad ako. Anak, hindi ko sana pinatulan ang tatay. Di ba? Sino kaya to? Amoy basura na nga. Roommate ko lang pala. Ansu. Nako, ito ang aking mahal na roommate. Ansu. Huwag kang aalis. Hindi kita nakita buong summer. Mag-usap tayo sandali. Wala tayong pag-usapan. Nakita ko lang na nagsusuka ka kanina. Ano nang nangyayari? Baka naman, nakipagkalokohan ka sa lalaki nitong bakasyon at nabuntis ka. Mukhang tama ang hinala ko. Abangan mo, Ansu. Linungisan mo ang pangalan ng eskwelahan. Pupunta na ako sa guidance counselor para mapaalis ka. Vivian Shen. Matanda na ako. Pinapayagan naman ang pag-aasawa dito. Bakit mo ako pinaalis? Dahil sa kalaswaan mo, nabuntis ng hindi kasal. Basurang tulad mong nanira sa eskwelahan. Dapat kang isumbong sa guro para matanggal ang dumi. At saka, katulad probinsya ng galing sa liblib na lugar, karapat dapat ka bang maging kaklasik? Ang pagkaklase ko sa'yo ay malaking kahihiyan sa buhay ko. Vivian Shen. Nag-leave na ako pansamantala. Nagmamakaawa ako. 1 taon na lang at gagraduate na ako. Huwag mo sanang gawin ito. Hindi. Anong ginagawa ninyo dyan? Anong ginagawa ninyo? Guro, may gusto akong isumbong. Si Ansu po, masama ang ugali niya. Nagbuntis bago ikinasal. Buntis? Alanan, Hindi pwedeng basta ka magsalita ng ganyan. Buntis bago ikasal. Nasa Syra ang pangalan ng eskwelahan. Ito ay mga dahilan para ma-expel. Ansu, totoo bang buntis ka? Ansu, magsalita ka. Ansu, bingi ka ba? Magsalita ka nga. Guro, ano kung buntis ako? Wala sa patakaran ng eskwelahan na nagsasabing dapat ma-expel ang buntis. Kahit hindi naman kailangang mag-drop out ang buntis. Pero wala ka namang boyfriend. Malamang ikaw ay kabit ng iba. Tapos nabuntis ka ng hindi sinasadya. Ikaw talaga ay kahihiyan ng eskwelahan. Ansu, paano ka napakatapang? Siyempre walang hiya yan. Naalala ko, siyang mahirap na babae ay nagsusuot lang ng mga tianggang damit. Tingnan mo siya ngayon, nakamamahaling damit na ang suot. Naku, tingnan mo to. Nagpapaganda ka lang pala, kaya naging kabit ka. Ako, hindi ako naging kabit. Hindi talaga, dahil lang sa sabi mo, totoo na? Alam mo ba kung ang suot mong damit, nasa 6 na digit ang halaga? Kung hindi ka kinakampihan, saan mo nakuha ang pambili? Ako, Ansu, bata ka pa lang. Kabit ka na ng iba, tapos nabuntis ka pa. Yung pinag-aralan mo, sinayang mo lang. tama. May pera pambili ng damit, pero wala pang matrikula. Ang katulad, bakit ka pa nag-aral? I-report ko na to sa paaralan para ma-expel ka. Pa-expeli, pinatalsik, tagapayo. Hindi ako naging kabit. Talagang hindi. Bitiwan mo ako. Ikaw ang babaeng nagbuntis bago ikasal, at naging kabit. Pagtingin pa lang sa'yo, nasusukahan na ako. Tama siya, ang paaralang ito ay para sa pagtuturo at paghubog sa hindi lugar para wasakin ang pamilya ng iba. Kagaya mong kahiyahiya, ang manatili sa paaralan ay ikinahihiya ng eskwela. Wala kang karapatan na manatili dito sa ating paaralan. Sinong sinasabi mong walang kwenta? Alex, anong ginagawa mo dito? Para bang makita ako?
Pasensya na, nakalimutan kong pagkatapos ng aksidente. Hindi ka na makakapagkapiling ng babae. Ayos ka lang ba? Alex, paano ito nangyari? Kasalanan mo lahat ito. Ako ang may kasalanan. Ansu, ano ba ang kinukulay mo? Ikaw ang nagbuntis sa lalaking ligaw. Ano kinalaman ni Alex dyan? Siyempre may kinalaman ako. Ang sanggol sa tiyan niya ay akin. Ito. Paano ito nangyari? Pagod ka na siguro. Umuwi na tayo at magpahinga. Ano na problema, Alex? CJ, Hoy, hoy, hoy. Paano ito nangyari? Ang lalaking kagaya ni Alex Lu ay akin lamang. Ann, Pasok ka. uminom ka ng gatas. Sir, hindi ako kabit. Ayokong huminto sa pag-aaral. Nakahanap na ako ng tutor para sa'yo. Hindi ka may iwan sa pag-aaral. Pagkapanganak mo, makakapag-aral ka pa rin. Talaga? Salamat po, sir. Hija, ano ng problema? Bigla sumakit ang tiyan ko. Humiga ka agad. Mag-inat ka. Imasahe ko para sa'yo. Gumagaan na ba? Sir. Maliligo na ako. Hoy, sir. Alex Lu, halimaw ka talaga. Buntis pa siya. Noong unang beses kong makilala siya, nadroga ako noon, kaya nawala sa sarili ko. Pero ngayon, malinaw na sober siya. At hinagkan pa rin niya ako. Baka naman, na siya may gusto sa akin. Hindi, impossible. Matangkad, gwapo at mayaman siya. Paano niya magugustuhan ang tulad ko? Estudyanteng walang-wala? Itong babae. Pati birthmark niya ang cute. Manatili ka na lang dito ng tahimik. Tita, gusto ko munang maglakad-lakad. Sige, mauna ka. Opo. Nanay, Nag-away na naman kayong dalawa. hindi po. Ninakawan mo siya ng halik. Talaga. Hinahalikan mo talaga siya. Diyos ko, magkakaroon na ako ng manugang. Nanay, pakiusap, tigilan mo na yan. Iniiwasan na niya ako ngayon. Anong dapat ikabahala? May plano ang nanay mo. Ang pagkulong sa bahay, hindi maganda sa kalusugan mo yan. Maglakad-lakad ka na. Mabait ka ha. Panatag ako kapag kasama mo si Alex. Panatag ako kapag kasama mo si Alex. Sige.
Ginoo. Paalam, tita. Mag-enjoy kayo. Andarin mo ang kotse. Itong babaeng to. Kailan kaya ako tatawaging nanay niya? Ito ay... Ang restaurant dito, masarap ang pagkain. Mainam ito para sa mga buntis. Dinala kita rito para may iba naman tayong matikman. Ang considerate niya, no? Anak. Masaya si mommy dahil sa inyong dalawa. CJ. Tawag lang ako sandali. Hintayin mo ako sa loob. Ay. Si Ann ba yan? Bakit siya may kasamang lalaki na magkasama? Ew. Talagang yung salbaheng to ha. Tara na. Tingnan natin kung ano ba talaga ginagawa nila. Binibining Ansu. Ha, ako to. Hindi ko. Kagabi, baka naging padalos-dalos ako. Pero Ann, gusto kong sabihin. Gusto ko talaga. Kahit isang hampas lupang siga ay nakapasok sa mamahaling restaurant para maghapunan at magpatawag ng music hero. Huwag mong sabihin, nakaw na pera yan. Ahaha. Nanay, tita, bakit kayo nandito? Batang pasaway ka. Sa wakas, nahuli rin kita. Tingnan mo ako. Ang kapal mo. Sa lugar na ganito, nagmamalaki ka pa. Alam mo ba kung anong lugar ito? Restaurant ito. Hindi ito karaniwang restaurant. Hindi ito para sa katulad mo. Umalis ka na. Hindi ko kayang magstay dito. Ikaw kaya? Siyempre, nag-invest ang kapatid ko. Kumita ng 180,000. Akala mo makakapantay ka. 180,000 yuan. Hindi ba yan ang pera? Ibinigay niya para sa dote. Nanay, kinuha mo ang pera ni tito para magyabang tapos tinatawag mong mahirap. Paano ka nagkaganito? Anong problema ko? Kung hindi dahil sa pilit mo, napakasalan tong dukhang to. Sana hindi lang 180,000 ang naging dote ko. Walang utang na loob, kakampi mo pa ang iba. Ako ang kakampi sa iba. Nanay, gusto kong itanong, bakit ganito ang trato mo sa akin? Tunay ba akong anak mo? Walang hiya ka. Ngayong may kampi ka ng dukha, hindi mo na ako kilalay ng ina. Manager. Alex, anong utos nyo? Alex, Palayasin mo. Ang dalawang to. Opo. bakit mo ako itinutulak? Palayasin mo tong siraulong to. Ninakaw niya ang anak ko. Tumahimik ka. Huwag mong apihin ang amo namin. Gusto mo ng gulo? Siya ang amo niyo. Siya ang may-ari ng restaurant. Ano? Umalis ka na. Hoy, manager, ang sabi mo. Yung lalaking kanina, siyang boss mo. Di ba tambay lang siya dati? Paano siya naging malaking tao? Hi. Sigurado akong kilala ko ang may-ari. Tigil mo yung kaguluhan dito. Layas, layas, layas. Nako, yang babaeng yan. Nakipagrelasyon pala siya sa may-ari. Itinago pa niya sa akin. HM. Masarap ba? Ann. Ikaw, nakahanap ng mayamang boyfriend. Bakit itinatago sa nanay mo? Bakit hindi pa kayo umaalis? Mabuting manugang. Paano mo nasabi yan? Sa hinaharap, dapat kasama mo si Ann. Maituturing na rin ako, biyenan mo. Ni hindi pa ako nakakasal sa kanya. Wala pang kasal. Pero tinanggap ko na ang mga bigay pamanhikan. Formal na kasal na lang ang kulang. Tama ka. Magpapakasal rin kami ni Anne. Pero pagdating sa pagiging biyanan mo, hindi kita kikilalanin. Ano? Bakit? Dahil hindi ka karapat-dapat. Umalis na tayo. Ann.
Gadong na bata ka. May nakilala kang mayaman at itinago mo pa. Sinadya mo to para mapahiya ako, di ba? Hintayin mong mahuli kita, sasaktan kita. Sino yan? Sino yan? Sino ka ba talaga? Kumusta po, tita? Roommate ko si Ansu sa college. At ako rin po pala, ang anak ng Shen Group. Aba, anak pala ng pamilya Shen. Tuloy po kayo, tuloy. Maupo po kayo. Tita, si Ann po, ay asawa na ng Lu family. Bakit kayo pa rin nakatira pa rin sa ganitong sirasirang bahay? Ni hindi man lang, kayo binigyan ng malaking mansyon. Yang mall dito na yan. Ikaw, ano ang sinabi mo? Anong pamilya Lu? Ano? Alin sa mga pamilya? Yung pinakamayamang pamilya sa Riverside. Si Alex Lu, ang panganay sa pamilya Lu. Ang pinakamayaman. Si Alex Lu. Alex Lu. Baka naman, hindi niya sinabi sa'yo tungkol sa kanila ni Alex. Kasi, hindi siya nagkukwento tungkol sa pamilya niya kapag nasa paaralan siya. Siguro, iniisip niyang mahirap kayo, at takot siyang hihingi kayo ng pera kay Alex. Hindi siya maglalakas loob. Pinaghirapan ko siyang palakihin. Paano niya magagawang hamakin ang sariling pamilya? Bakit hindi niya sinabi sa inyo? At bakit hindi siya tumutulong sa gastusin? Dahil, isang walang utang na loob na paslit, nakakampi pa ng mga tagalabas. Tita, pakalma po kayo. Sa tingin ko, hindi ganyan si Anne. Paano naging hindi? Talagang ganyan siya. Walang hiya siyang babae. Sayang ang mga taon ko sa pagpapalaki sa kanya. Pero, mali pa rin ang ginawa niya. Dito, nakatira siya sa malaking mansyon. Samantalang kayo naman, nakatira sa sira-sirang maliit. Hindi tama yon. Sisiguraduhin kong matutunan niya ang tunay na kahulugan ng paggalang sa magulang. Nandito ako para sumuporta. Naku, tita, gabi na pinauwi na po ako ng mga magulang ko. Aalis na po muna. Ingat po kayo. Mag-ingat po kayo sa daan. Palem. Isang probinsya ng Ing-Ing. Ang daling lokohin. Tapos ang ina pa niyang mayaba. Magpakadrama ka na. Ansu, gusto kong makita kung paano ka mananatili kay Alex. Hindi ko talaga inasahan na ang pagpunta lang sa isang restaurant ay masasalubong mo pala ang nanay ni Ann. Mukhang ang pagpapalago ng relasyon ay isang bagay na hindi mo pwedeng pilitin. Kung hindi, bakit hindi mo nalang isama si Ann sa opisina? Mas mainam na nasa tabi mo siya, araw-araw sa opisina, para matuto siya. Lenan. Subukan mo ito. Ann, pagkatapos mong kumain, bakit hindi ka sumama kay Alex sa opisina? Ha? Pero, wala akong alam sa kanyang kumpanya. Nag-aalala lang ako baka mainip ka sa bahay at malungkot ka. Kung sasama ka sa opisina, marami kang matututunan. Talaga? Sasama na lang ako sa kanya. HMM. Noong huli akong pumunta dito, ako'y pinauwi pa ng mga gwardiya. Hindi ko inakalang ngayon ay sasabay pala ako. Pasensya na, ako may kasalanan noon, mali ang aking ugali. Ngayon naiintindihan ko na, isang malaking pagkakamali lang iyon. Anong ibig mong sabihin? Sabi ko na nga ba, ako ang biyenan ng punong ehekutibo ninyo. Bakit hindi ako papasukin? Kailangan po ng appointment para makapasok sa kumpanya kahit asawa pa ng si. Kung walang appointment, hindi po pwede. Ako, hindi ba kayo? Ang biyenan ng aming punong ehekutibo. Nandyan po ang CEO namin. Bakit hindi niyo siya hanapin? Ana. Nandito ka kasama ng manugang mo para magtrabaho, ha? Sabi ko na, hindi kami kasal. Hindi siya manugang mo. Nako, Ana, anong pinagsasabi mo? Buntis ka na. Bakit hindi mo bigyan ng opisyal na titulo ang magiging ama, manugang? Yung perang binigay mo noon, naubos na. Pwede ba, bigyan mo ako ng 2 milyon para sa pangangailangan?
2 milyon? Ano ba tingin mo sa kanya? Parang 8K. Sasabihin ko sa'yo, ang perang ito, hindi niya ibibigay sa'yo. Tigilan mo na yan. Walang utang na loob, laging kakampi sa iba. Ha, ginagawa ko to, para sa pamilya. Wala kang magandang sasabihin. Sarahan mo na lang ang bibig mo. Huwag mo akong galitin. Hinamak mo ang babae ko at hihingi ka pa ng pera. Sa mundo na saan ka makakahanap ng ganyan? Sabi niya, ako ang babae niya. Mahal ba niya ako? Oh, para lang. Sa mga sanggol sa tiyan ko. Hindi. Sinusubukan ko lang. Takutin siya. Paano ko naman sasaktan ang sarili kong anak? Sa totoo lang, para ito sa anak kong lalaki, kapatid ni Ana. Pupunta siyang abroad para mag-aral. Kulang ang pera. Wala nang ibang paraan. Kaya napunta ako sa inyo. Ana, ano bang masasabi ko? Pamilya tayong lahat. Tingnan mo ang kapatid mo. Hirap na hirap siya para makuha ang oportunidad na to. Bilang kapatid mo, tulungan mo siya. Mag-aaral sa abroad. 30 lang English score niya. Hindi nga makapasok sa universidad. Saang bansa siya pupunta? Sa bansa ng kahihiyan? Ana Su, lilinawin ko sa'yo. Anong kahihiyan sa kapatid mo? Siya ang pambihirang hiyas ng pamilyang Su. 1,000 beses na mas mabuti kaysa sa iyong palaasa sa iba. Hindi kita papayag ang sir-on siya. Kung ganoon siya kagaling, bakit hindi siya ang hingan mo? Anong pera ang hinihingi mo sa kanya? Ikaw. Sir, alis na tayo. Kusang hinawakan ni Ana ang kamay ko. Diyos ko. Anong klaseng anak ang pinalaki ko? Nakahanap ng mayamang lalaki. Ayaw nang makipag-usap sa ina niya. Tingnan ninyo ang anak kong walang utang na loob. Ginoong Lu, ginawa mong buntis. Ang anak kong babae, wala kang pananagutan. Kayong mayayaman. Ano nang nangyayari? Itong matandang babae. Sino siya? Hindi naman si Gilo ang tinutukoy niya. Mukhang sinasabi niyang, binan siya ni Gilo. Ina, tumayo ka na. Ano ba ang ginagawa mo? Huwag kang magpahiya dito. Anong kahihiyan ang nawawala sa akin? Ikaw nga ang dapat mahiya at pabayaan ang sariling ina. Anong ikinahihiya ko? Tingnan ninyo ang anak kong walang utang na loob. Ito ang aki. Walang utang na loob na anak. Nakahanap ng mayaman. Ayaw nang kilalanin ng kanyang ina. Walang utang na loob. Tingnan ninyo. Ina, ano ba talaga ang gusto mo? 2 milyon. Bigyan mo lang ako ng 2 milyon. Kung hindi ako titigil magkagulo. Tingnan ninyo ang ginagawa sa akin. Sige, subukan mo. Hoy, Gino. Guardia, Ano ang ginagawa ninyo? palayasin niyo siya. Ayaw ko. Hindi ako aalis. Alam ninyo ba kung sino ako? Huwag ninyo akong hawakan. Simula ngayon, bawal pumasok ang babaeng ito sa kumpanya. Opo, Ginoong Lu. Hindi ako aalis. Alam mo ba kung sino ako? Pasensya na. Hindi ko alam. Napupunta ang nanay ko sa kumpanya. Nasira ba ang reputasyon? Huwag kang mag-alala. Sa opisina, wala pang may lakas ng loob na magsismis tungkol sa akin. Kung nagkukulang ka, magtimpla ka na lang ng kape. Isipin mo na lang itong paghingi ng paumanhin. Alaynan. Ilu, tungkol sa proyekto sa Pingja. Ay, pasensya na po. Babalik na lang ako mamaya. Kukuha na ako ng kape. Sek, Zhang, yung babaeng kasama ni Jilo. Anong koneksyon niya? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Isa na namang babaeng pera ang habol na nagpapanggap na inosente. Nag-abot lang ako ng mga dokumento sa loob. Nakita ko pa siyang sumandal sa braso ni Ilu. Magaling talaga siyang umarte. Hindi ko talaga maintindihan. Si Jilo ang pinakamayaman sa Riverside. Pangarap ng libu-libong babae. Paano siya napasakay sa peking inosenteng eksena niya? EWW. Tigil na dyan. Ako na ang maghahanda ng kape. Narinig mo ang lahat. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Wala. Gusto ko lang ipaalala. Kahit anong pilit ng maya, hindi ito magiging phoenix. Tigilan mo ang pagpapantasya. Ano nang kinalaman mo dyan? Ano nang sinabi mo? Kung phoenix man ako o hindi, wala iyong kinalaman sa'yo. Hindi ka naman niya nobya. O sinasabi mo ba, pinaghirapan mong umangat, ngunit hindi mo kaya, kaya naiinggit ka sa akin. Kalokohan. Tingnan mo kung paano kita papaghandain. Lu. Ako ang nagpapasweldo sa'yo para lang mangsismis at manakit ng katrabaho. Lu, maaari akong magpaliwanag. Hindi na kailangan. Kayong dalawa, pumunta sa EA at mag-ayos ng resignation. Pasensya na, kung hindi dahil sakit, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Hindi mo kasalanan. Ang pagsatsismis sa likod ng tao ay mali sa kanila mula sa simula. Pero, Hija, hindi masama ang pagiging mabait. Pero huwag mo ang paghingi ng tawad sa hindi mo kasalanan. Sana habang nagiging mabuti ka sa iba, matuto ka ring mahalin ang sarili mo. Bini-bini. Bini-bini. ayos lang ako. Balik na tayo sa opisina. Bless you.
Buwisit, kasalanan ni Anso ang lahat. Kasalanan ni Anso ang lahat. Hindi lang ako nakakuha ng pera. Pinapauwi pa ako. Kung alam ko lang, hindi ko sana siya inampon. Dapat pinatay ko na lang siya sa lamig. Vivian, si tita ito. May gusto akong pag-usapan sa'yo. Ah, sige. Ano, sinasabi mo, hindi lang nagbigay ng pera si Anne. Pinapaalis ka pa ni Alex? Walang utang na loob. Eksakto, ngayong may asawa na, kalimutan na ang ina. Paano naman si Alex? Sa pagiging walang hiya niya, galit din siguro si Alex. Si Alex Lu ay hindi rin mabuti. Pinoprotektahan pa rin niya yun. Bulag na talaga. Ganito pa rin pagtatanggol kay Anne. Hindi ko talaga alam kung ano. Ang babaeng yon ang ginawa para mabulag siya. Tita, kung ayaw magbigay ni Alex, bakit hindi mag-video kayong mag-asawa? I-post para isumbong si Anne. Pag lumaki ang issue, siguradong magbabayad si Alex. Mag-video. Hindi ba masama to? Paano kung lumala? Tapos si Alex, hindi pa kasalan, ano na lang gagawin ko? Tita, si Alex ang pinakamayaman sa Riverside. Ang mga pamilyang ganito, mahalaga sa kanila ang estado sa lipunan. Hindi mo ba alam na hindi niya kaya ang pressure mula sa board? Para pakasalan si Anne, isang probinsyana lang. Pero, Walang pero. Ang importante ngayon, samantalahin na hindi pa sila break, kailangan mong makakuha kayo ng anak ng mas maraming pera hanggat maaari. Sa huli, pera ang mas mahalaga kaysa estado. Hindi ba? tama ka. Mahalaga sa mayayaman ang reputasyon. Pag lumaki ito, hindi na papayag si Alex na manatili si Anne. Nandito ka na. Anong nangyari? May nangyari na naman. Nanay ni Anne, pumunta sa opisina't ng gulo. Ang sama ng babaeng iyon. Hayon ba? Ganoon trito sa sariling anak para ba hindi niya tunay na anak? Pasok ka. Sir, Bakit nakapaka? okay lang. Nasaan ang hairdryer? Hindi na kailangan. Kaya ko to. Huwag kang gagalaw, magpakabait ka. Ano na iniisip mo? Ikaw. Aray, pa ako. Ha ha ha. Hoy, sir, huwag kang magalit. Hindi ko sinasadya na pagtawanan ka. Hindi ako galit. Sa totoo lang, ang ganda mo kapag nakangiti ka. Dapat kang ngumiti ng madalas. Sa buong buhay ko, ito ang unang beses may nagpo-blonde rin ng buhok ko para sa akin. Anne, kung okay lang sa'yo, na medyo awkward ako. Ako na magba-blow dry ng buhok mo, araw-araw simula ngayon. Seryoso. Pinky promise. Sige na. Pinky promise. Walang atrasan hanggang 100 taon. Sige, aalis na ako. CJ. Anisu, ang lakas ng loob mong halikan ang sir. May problema, sir. Ginoo, may masamang nangyari. Bakit wala ka namang sapatos? Magkakasakit ka niyan. Hindi yan ang mahalaga. Hindi, mahalaga yan. CJ, ano ng problema? Tingnan mo agad. Lagi nilang sinasabi, ang mga iskandalong pampamilya ay dapat itago. Pero, ngayon talagang, wala na tayong magagawa. Ann, alam ng nanay, masama ang trito ko sa'yo noon. Galit ka sa akin, alam ko yan. Pero ngayon, ang kapatid mo, muntik nang mamatay sa sakit.
Naging kabit ka, kumuha ng malaking pera. Pwede bang huwag mong pabayaan ang kapatid mo dahil galit ka sa nanay mo? Kaya mo bang tiisin yan? Kaya mo bang tiisin ang mamatay ang kapatid mo? Ang pagkakasakit ng kapatid mo ay malamang nakasinungalingan. Ginagawa lang nila yan para sa pera. Alam ko yan, pero ang problema, ang nanay ko ngayon alam na ang tunay mong pagkatao. Paano kung ang mga bagay na ito ay makaapekto sa'yo? Hindi ko inasahang itong baba ay mag-aalala pala para sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi nila ako maapektuhan. Heto. Tingnan mo ulit. Telepono. Ang bilis? Sabi ko sa'yo, basta nandito ako, hindi mo kailangang mag-alala. Sa kahit ano. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ikaw at ang dalawang maliliit na sanggol sa tiyan mo. Huwag kang mag-overthink, magpahinga ka ng maayos. Okay, Eldeneth. CJ. Bakit na-block ito? Tiyak na si Alex Lo ang nag-block. Anong gagawin natin ngayon? Paano tayo kikilos? Bukas ng umaga, pumunta tayo sa kanyang bilya at harangin ang pinto niya. Sige, Tara na. Ginoo, may problema. Maraming tao sa labas ng bilya. Sabi nila, gusto raw nila. Anong gusto nila? Bilisan mo't sabihin. Hinihingi nila ang walang utang na loob na si Ansu. Lumabas ka rito. Alam kong magulang ko to. Sigurado ako pupunta sila. Huwag kang matakot. Ako muna ang lalabas. Manatili kayo ni ina sa loob. Huwag lalabas. Pero, Magtiwala ka sa akin. CJ, Walang utang na loob, asong walang puso, walang utang na loob. Asong walang puso. Asong walang puso. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Ginoong Lu. Malubha ang sakit ng kapatid. Gusto lang niyang makita ang kapatid bago mawala. Hindi siya sasama sa inyo. Kunin mo ang mga tao mo at umalis na kayo. Ginoong Lo, si Ann ay anak namin. Aming tunay na anak. Normal lang na ibalik namin siya sa amin. Sino ka ba? Isang dayuhan. Para pigilan kami? Ha? Oo, tama. si ka lang naman. Bakit mo hinahawakan ang anak ng iba? Maliban na lang, nag-aalaga ka pala ng babae para sa kabit mo at Naghihinalo ang kapatid niya, mamamatay na, nasa bahay mo pa rin siya, ayaw umalis, napakawalang utang na loob, pakawalan mo na siya. Marami ng hirap na dinanas ni Ann sa inyo, hindi ko siya ibabalik, para pagmalupitan nyo. Ginoong Lu. Sa pagitan naming mag-ina, may ilang hindi pagkakaunawaan, pero sa ina at anak, walang hindi napapatawad. Nakikiusap ako, maawa ka, patanjin lang ng huling beses sa kapatid. Tigilan mo ang kalokohan, umalis na kayo. O tatawag ako ng gwardiya. Pakiusap, nakikiusap ako. Alam ko, ikaw ang pinakamayaman sa Riverside, makapangyarihan, pero hindi mo kami dapat apihin. Tama. Gusto lang makita ng anak ko ang huling pagkakataon. Mali ba yun? Tulungan ninyo akong humatol. Mali ba yun? Hindi naman talaga mali. tama, naghihingalo ang kapatid niya. Ano ang masama sa huling pagkikita? Dapat nating i-record ito, i-post sa internet. I-expose. Ibigay mo na agad ang tao. Ibigay mo siya. Ibigay ang tao. Pakawalan mo siya, pakawalan. Ibigay mo na agad. Ann. Ayos lang, ang usaping ito, iwan mo na kay Alex. Okay lang, okay lang. Ibigay mo ang tao. Pakawalan mo na siya. Ibigay mo na agad. Pakawalan mo na siya. Ayoko ng paligoy-ligoy. Sabihin mo na diretso ang gusto mo. Jilu. Alam kong gusto mong pakasalan ang anak ko, basta bigyan mo ako ng 10 milyon na dote. Payagan mo siyang iligtas ang kapatid. Ipapakasal ko sa iyo ang anak ko. Ano sa tingin mo? Pangarap lang yan. Jilu. CEO ka ng isang pampublikong kumpanya. Kung lumaki pa ito, hindi lang 10 milyon ang problema mo. Sir, pasensya na. Anak, bakit ka lumabas? Pwede kitang samahan. Walang hiya ka. Tingnan natin kung paano makakapag-asawa sa pamilyang Lu ngayon. Anong nangyayari dito? Siya. Ano? Ito ay.
Tara na, puntahan natin ang pamilyang Lo. Tatay, nanay, ano na problema ninyong dalawa? Hindi ba't sinabi kong huwag kang lalabas? Bumalik ka agad. Ginoo, hindi kita pababayaang magdusa mag-isa. Anak, May mga bagay na ayaw kong sabihin. Kung ayaw mong sabihin, huwag, magmadali ka't bumalik. Kailangan kong sabihin. Ikaw. Ang nanay ko, noong bata pa ako, palagi niya akong sinasaktan o minumura. Kahit kalahating buwan lang ang nakalipas, pinilit niya akong pakasalan. Isang 60 na taong gulang para sa 500,000 yuan. Anong pinagsasabi mo? Para sa ikabubuti mo lang ang iniisip ko. Anong masama sa matandang lalaki? Maalaga siya at may pensyon. Exact. ikaw. Anong ibig mong sabihin na, ikaw, pero ikaw, may sakit ang kapatid mo, dapat kang tumulong. Ang nanay mo ay para lang sa kabutihan. Maiintindihan mo lang ang magulang kapag nagkaanak ka na. Walang puso. Kahit ano pa, kapatid mo pa rin siya. Bilang nakatatandang kapatid, dapat kang tumulong kahit konti. Walang utang na loob. Lumabas ka. Walang utang na loob at walang galang. Lumabas ka. Walang utang na loob. 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 Lumabas ka. Anak! Anak! Anak, nawawala ka na ba sa sarili? Muntik ka nang maaksidente. Tatay, nanay, ano nang ginagawa ninyong lahat? Vivian, yung babaeng iyon, yung babae roon. Anak. Anak! Anak! Lumabas ka riyan, walang utang na loob. Ano ba ang alam mo? Ang kapatid niya ay nasa mabuting kalagayan. Ang anak ko ay nananatili sa ospital. Sino nagsabing walang problema? Narito ang doktor ng anak mo. Maiintindihan mo agad kung totoo o hindi. Ikaw pala. Mga kasama, ako ang kapatid ni Anso, doktor ni Suzy. Ito ang kanyang medical record. Karaniwang trangkaso lang meron si Suzy. Ang mga magulang ni Anso ay nanatili sa ospital. Sinakop ang kama para sa kritikal na pasyente. Ayaw umalis. Peking-peking pala ito. Nangahas pang gumamit ng bed. Walang hiya. Nagpapanggapaya sila para makapangikil. Kanina pa sila humihingi kay Yelo ng 10 milyon na dote. 10 milyon na dote. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ikaw, walang galang at walang kabutihan. Sa hinaharap, wala kang magandang kapalaran. Tigil na kayong lahat. Tara na, tara na. Okay ka lang. Ayos lang ako. Ginoo, mauna ka na sa mga gawain sa kumpanya. Papasok na ako para magpalit ng damit. Ang tagal na nating hindi nagkita. Nabalitaan kong nagpahinga ka muna sa pag-aaral. Tungkol dyan, ako pa naman sana ang magtatanong. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Oo, napakalaking pagkakataon. Talaga nga. Maraming salamat sa tulong mo ngayon, kuya. Bakit ka nagpahinga sa pag-aaral? Hindi ba't mataas ang mga marka mo dati? Nagdadalang tao ako. Sabi ng doktor, mali ang posisyon ng sanggol. Kailangang magpahinga ako ng maayos sa unang 3 buwan. Anak ito ni Mr. Lo. Maligayang bati. Pero alam mo, ang mga mayayaman, madalas silang hindi tapat. Dapat kang maging maingat sa hinaharap. Huwag mong sabihin yan, mabuti talaga siya sa akin. Kung sakaling hindi siya maging mabuti sa'yo, sabihin mo agad sa akin. Si Ansu ay galing sa mahirap na pamilya at mayroon siya mga magulang na mapanggulo. Hindi talaga ang pinakamainam na pagpipilian para sa asawa ng isang si. Tama ka. Ang masamang balita tungkol sa makakaapekto sa presyo ng stocks ng kumpanya. Sana pag-isipan ni El lalo ng mabuti. Tama na yan. Ang mga bagay sa pamilya ko ay hindi niyo pakialam. Kuya, dito na lang po ako bababa. Aalis na ako pagpasok mo na sa bahay. Salamat. Paul M.
Nasiyahan ka ba sa kape? Sinusundan mo ba ako, sir? Sinusundan kita. Sir, anong problema mo? Ann, kung ikukumpara sa akin, mas gusto mo bang kasama ang katulad ni 862, yung kapareho mo ng edad? Anong pinagsasabi mo, sir? Tumulong si Itiksu sa pagtestigo para sa amin. Siya. Sir, ikaw ay nagsiselos ka. Paano mangyayari yon? Alangan. Nagsiselos ako. Sir, kayo. Huwag mo akong pagsiselosin. Nasasaktan ako. Mukhang hindi pa ako nagpursige ng gusto. Kaya sa paningin mo, may ibang lalaki. Sir, Kailangan kong kumilos para ipakita sa'yo kung paano maging tunay mong lalaki. hindi. Anong problema? Hindi ka nasiyahan? Akala ko. Akala mo may masamang intensyon ako? Mukhang si Ann natin, ang landi-landi mo pala. Hindi ako lang. Huwag kang mag-alala, hindi ako ganoon kabangis. Kahit papaano sa ngayon. Hindi naman gaanong bangis. Ikaw. Ang creepy-creepy mo. Magsho-shower muna ako. Gino, bakit nandito ka pa? Bakit, palayasin mo na ba ako? Hindi. Kasi, halos 11 oras na ngayon. Dapat ay, umuwi ka na sa kwarto mo at magpahinga. Tama ka. Pero mayong gabi, hindi ako uwi. Ano? Simula ngayong gabi. Sa tabi mo ako matutulog. Hindi, di na kailangan. Kaya ko namang matulog mag-isa. Ann, anong kinatatakutan mo? Ako. Sinabi ko na sa'yo, hindi naman ako ganoon kababoy. Pero, Nag-aalala lang ako na baka sa gabi, kapag bigla kang sumama ang pakiramdam, walang makakaalam. CJ. Ann, Gising na po kayo, Gino. Paumanhin po. Ako po ba ang gumising sa inyo? kami ng sanggol ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Nasaktan ka namin ng labis. Gino. Gino. Ano nang gusto mong gawin? Natuto ako ng message mula sa therapist. Makakatulong to sa morning sickness. Pamasahe kita. Hindi okay lang. Nakakahiya masyado. Maging mabuti ka. Ayokong hindi ka komportable. Kamusta? Gumaan pakiramdam. Mas okay na. Suotin mo to para mainit. Hindi na kailangan. Kaya ko mag-isa. Naku, pinamasahe na kita. Ano pang ikakahiya? Sige na nga, makatulog na ako ng mahimbing. Ang
considerate mo, magiging mabuting asawa, kabalang araw. Basta't handa ka. Kaya kong maging asawa mo ngayon din. Alex, Ann, maikas din kayang. ako. Nakakahiya talaga. Bakit ngayon pa? Sir, Biglang nagutom si Ann. Anong gusto mong kainin? gusto ko yung barbecue sa tapat ng eskwelahan. Ang sarap talaga ng pagkain nila. Pero puro chichirya lang yun. Ngayong buntis ako, hindi na dapat ako kumain nun. Okay lang. Kumpara sa bata, mas importante ang kaligayahan mo. Kain ka ng kain. Hindi ka nahihiya. Ma, kaninang wala kang iniwan na pagkain. Gutom na ako. Kung gutom ka, magtrabaho ka. Pag abala ang kamay mo, mawawala ang gutom. Naghugas ka na ba ng plato? Nakuskus mo na ba ang lamesa? Ni hindi mo pa natatapos ang trabaho mo, tapos magsasabi ka ng gutom. Akala mo ba sinusustentuhan kita para magpasarap ka lang dito? Bilisin mo. Alis. Sir, ano po ang ginagawa ninyo? Bibili ng barbecue. Hindi ba't sabi mo gusto mo ng barbecue? Pero, alas negatibo 1, 30 na ng madaling araw. May trabaho ka bukas. Kahit hating gabi pa yan, basta gusto mong kumain. Tingnan mo. Isang gwapong lalaki. Alex, Boss, hoy, kukunin ko lahat ito. CJ, ibabalot ko na para sa'yo. Alex. Alex, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't huwag kang kakain ng junk food? Gusto ko medyo maanghang. CJ, Para kay Ansu ang mga binibili mo. Nagtataksil siya sa'yo, diba? May ibang lalaki. Bakit nananatili ka pa sa kanya? salamat. Alex, Akala mo ba talagang papaikot-ikutin mo ako? Pigilan mo na ang mga kalokohang walang patutunguhan. Kung maulit pa ito, wala nang pagsasaalang-alang sa ama mo. Alex, bakit lahat ng tao ay nagkakagusto sa putang inang Ans? Ayaw kong tanggapin ito. Vivian, si Ann Subay, muling nakainis sa'yo. Sana mamatay na siya. May paraan ako. Vivian. Nakita ko to nang maglinis ako ng masinsinan. Tala-arawan ni Ansu. Tiyak may mga lihim dito. Papadalhan kita ng 50,000 mamaya. Sige, sige, lapit ka lang sakin kung may kailangan ka. Ansu, tingnan natin kung anong sikreto ang itinata. Mayo 22, maarap. Nasa kanto ako ng Chenggang Road. Nang may aksidenteng makita, masayang-masaya ako. Nakapagligtas ako. Ika-22 ng parang pamilyar ang petsang ito. Ang pamilyang Lo. Malubha ang kalagayan ng binata ng pamilyang Lo. Siya nga, siya pala. Kawawa naman si Ansu. Ngayon, ako na ang magliligtas. Kay Alex. Kapag nakasal na ako kay Alex, ako na ang pinakamayamang babae sa Riverside. Alex, Sino ang nagpasok sa'yo rito? Lumabas ka. Alex, huwag kang magmadaling paalisin ako. Narito ako, para sa mahalagang bagay. May sasabihin ako sa iyo. Ayokong malaman. Alex, hindi mo ba gustong malaman? Sino ang nagligtas sa iyo noong aksidente? Ano ang ibig mong sabihin? Alex, noong araw ng aksidente, ako ang nagligtas sa iyo. Vivian Shen, akala mo ba tanga?
Ano ang ibig mong ipahiwati? Sa ugali mong iyan, kung ikaw talaga ang nagligtas sa akin, hindi ka sana natahimik hanggang ngayon. Sana sinabi mo agad sa akin. Kasi kahapon lang sa akin ni Papa, hinahanap mo ako. Vivian Shen, tumigil ka sa pagsisinungaling. Wala akong pinaniniwalaan sa mga sinasabi mo. Lumabas ka. Alex, noong araw ng aksidente, suot mo ang puting shirt na may guhit, di ba? Noong araw ng aksidente mo, isinara ng pamilyang Lu ang balita. Walang litrato na nakalabas. Kaya, ang tanging makakaalam ng suot mo ay ang nagligtas sa iyo. Tama ka. CJ, ituring natin na ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi lang bilang kabayaran. Ibibigay ko ang pinakabagong proyekto ng Lu Group sa pamilyang Shen. Ayokong tanggapin ang proyekto. Ano ang gusto mo? Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang gusto ko. Hindi ko nga alam kung bagay ito. Sa panlasa ni Sir. Ikaw lang ang gusto ko. Alex, alam mo namang matagal na kitang gusto. Gusto kitang pakasalan. Bakit ka natatawa? Vivian, akala mo ba? Dahil lang nailigtas mo ako. Kailangan kitang pakasalan. Pero ako ang nagligtas sa'yo, maraming paraan. Para mabayaran ang pagligtas mo. At ako. Pera lang ang kaya kong ibigay. Huwag ka nang umasa. Sa ibang bagay. Naiintindihan mo? Lumabas ka na. Sir Ho. Ansu, hindi mo ba alam? Dapat kumatok bago pumasok. Akala mo ba bahay mo ito? Pasensya na. Hindi ko alam na nandito kayo. Aalis na ako. Hinto. May sasabihin ako sa'yo. Si Ansu ay aking nobya. Hindi niya kailangang kumatok pagpasok sa opisina ko. Ngunit ikaw, ulitin ko na lang. Lumabas ka na. CJ, aalis na ako. Bakit ka nandito? Parang nasa maling oras ako. Huwag kang magsalita ng kung ano. Gusto kong laging nandito ka. Masarap ang tsaa, di ba? Hoy, Hindi ba? Ma, may nang-aapi sa akin. Sino ang nang-aapi sa? Anak ko, roommate ko sa dorm. Alam niyang gusto ko si Alex, pero nakikipagkumpetensya pa rin siya. Walang hiya. Alex. Presidente ng Lu Group. Alex Lu. Kailan kayo nagsimula? Bakit hindi ko alam ito? Wala akong pakialam. Ninakaw niya si Alex sa akin. Mali talaga yon. Ma, tulungan mo ako. Sige, sasamahan kita. Ang sama ng babaeng yon. Ninakaw pa ang gusto ni Vivian. Talagang, papagalitan ko siya para sa'yo. Alainan. totoo bang ninakaw ng babaeng yon ang boyfriend mo? Kung sila ni Mr. Lu ay tunay na nagmamahalan, ang mga babaeng Shen ay hindi dapat maging kabit. Ako. Vivian. Ano ba talaga ang nangyayari? Dapat mong ipaliwanag ng malinaw. Siyang puta na iyon. Babaeng pera lang siya. Alam niyang may kapangyarihan si Alex, kaya nagplano siyang magbuntis. Alam niyo namang, pagkatapos ng aksidente, hindi na siya makatali. Ginamit niya iyon para takutin siya. Pinilit si Alex na pakasalan siya. Bata pa lang siya. Mandaraya na agad. May anak na sila. Ikaw ang panganay sa angkan ng mga Shen. Bakit ka pa magpapaapi? Hindi ako. Hindi talaga. Gusto ko talaga. Sige na. Binigyan ko na ng pera ang pamilya nila. Pinalayas ko na sa Riverside. Ang bata, naku. Pwede namang ipanganak ang bata. Basta't sapat ang ibibigay na pera, walang problema talaga. Pero, hindi ba masyadong malaki ang gastos? Para naman sa walang hanggang kaligayahan ng anak natin. Walang presyong masyadong mataas. Mahal na mahal ko kayong ni Papa. Matanda ka na, bakit parang batang magulang pa rin? Nanay, Ay, nauwi ka na. Mukhang maayos ang lahat. Dahil masaya ka naman. Bakit di natin ayusin ang kasal sa pinakamadaling panahon? Kasal. Oo, habang malapit pa ang tiyan mo, magpakasal na kayo agad. Bago pa lumaki ng husto ang tiyan mo, makakapili ka pa ng magandang kasuotan. nanay, bata pa si Ann, sa tingin ko tungkol sa kasal. CJ. Mamili na tayo ng petsa. Talaga? Elvek.
Ang ganda-ganda mo, mas mabuting magpakasal na agad, para hindi ka na maagaw pa ng iba. Huwag kang mag-alala, ikaw lang ang mahal ko. Walang makakapagbago niyan. Nanay, Ann, kailan ka ba uuwi? Hindi nagagaling ang tatay mo. nanay, huwag mo na akong lokohin. Parehong panloloko lang. Kapag inulit, hindi na epektibo. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Hindi ko alam ang nangyayari sa tatay mo. Nakahiga, hindi gumagalaw. Paulit-ulit kang tinatawag. Talaga? Ann, alam ni nanay. Ayaw mo sakin. Alam kong nagkamali ako. Hindi pera mo ang habol ko. Nakikiusap ako, umuwi ka na. Para dalawin ang tatay mo. Kaya ako. Pag-iisipan ko muna. Ano ng problema? May sakit daw ang tatay ko, sabi ni na. Gusto niyang umuwi ako para bisitahin siya. Ginagawa na naman nila to. Pero ngayon, hindi niya binanggit ang pera. Gusto lang niyang umuwi ako para kay tatay. HMM. Kayong dalawa, ikakasal na. Sa totoo lang, ang ganitong bagay, dapat pag-usapan sa magulang. Ganun ba? Alex, bukas ng umaga, sabay kayong umuwi ni Ann. Kapag kasama ka, makakampante ako. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Huwag kang matakot. Sabi ng walang hiyang yun. Uuwi daw siya bukas ng umaga. Haha. Pero kung susunod si Alex, anong gagawin natin? Kapag nandoon siya, hindi natin maaagaw yun. Huwag kang mag-alala. May paraan ako para hindi siya sumama. Huwag kang mag-alala. Kung talagang may sakit ang tatay, kukuha ako ng pinakamagaling na doktor para gamutin siya. Salamat po, sir. Sa ating dalawa, hindi na kailangan ng pasasalamat. Hello, Alex. May problema sa supply chain ng Greenfield Project. Hindi natin matutupad ang deadline. Nandito na ang mga partner sa kumpanya. Nais nilang makipagkita sa'yo. Abala ako ngayong araw. Ipagpaliban muna nila. Pero eksklusibo nilang hiniling na ikaw lang ang kausapin. Hoy, malaking order ito na halos 1 bilyon. Sir, mas importante ang mga bagay sa kumpanya. Umuwi na muna kayo. Hindi na kailangan. Sir, hindi na ako bata. Kaya ko nang alagaan ang sarili. At saka, ayokong laging nasa ilalim ng proteksyon. Ang gusto ko ay magkatabi tayong maglakad. Sabay na sumulog. Paglakad na magkatabi sa akin. CJ. Lumaki na ang ating bunso. Iyo Zhang, huminto sa tabi ng daan. Ihatid muna si Ann sa pamilyang Su. Mauna na ako. Kung may mangyari man, tawagan mo agad ako. CJ, kumusta na si Papa? Nauwi ka na. Mainit talaga sa labas. Maupo ka muna. Kukuha ako ng tubig para sa'yo pagkatapos tayong mag-usap ng maayos. Hindi dati nag-aalala si nanay kung mainit ako o hindi o kung pagod man ako. Mukhang ngayon, nagbago na talaga siya. Ngayong buntis ka na, nagdala ako ng gatas para sa'yo. Mas mainam na inumin mo ito ngayon. Salamat, Nay. Ano ba talaga ang nangyari kay Papa? Sabi ng doktor may stagnation ng heart at katamtamang depresyon. Iminungkahi niyang magpalit tayo ng kapaligiran. Palitan ang kapaligiran. Kami ni Papa ay plano lumipat sa Sitiyang. Paano kung sabay ka sa amin? Mas mabuti parati na magkakasama ang pamilya. Hindi. Desidido na ako. Napakasalan si Alex, hindi ako lilipat. Hindi yan pwede. Dapat sumama ka sa amin.
Nay, may aasikasuhin ako. Uwi muna ako. Bakit? Siyempre, para sa pera. May nag-alok ng 1,000,000. Para bilhin ang buhay mo sa akin. Siyempre, pera ang dahilan. May nag-alok ng 1,000,000 para bilhin ang buhay mo sa akin. Vivian, nakuha ko na siya. Pagkatapos nito, sa'yo ko siya iiwan. Sinabihan ka ng magulang mo. Nadalhin siya sa City Young, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi malalaman ng magulang mo na ibinigay ko siya sa'yo. Magaling. Heto ang gantimpala. Salamat, salamat. May iba ka pa ba? Kailangang tulong sa akin. Wala na, yun lang. Pwede ka nang umalis? Ansu. Sa pagkakataong ito, nahuli ka rin sa mga kamay ko. Alex, ang tagal nating hindi nagkita. Bakit ikaw ang nandito? Nasaan si Kim Er-song? Nakuha ko na ang kumpanya ni Mr. Song. Simula ngayon, ako na ang kasosyo ni Lo. Eric, ihanda mo agad ang sasakyan. Maghanda tayong pumunta sa Su Family. Sandali lang. Alex, alam ko, dahil sa pagbubuntis ni Anso, wala kang choice kundi pakasalan siya. Pero, nakahanda na ang lahat para sa'yo. Basta manatili ka dito, malapit ka nang mapalaya sa malaking pwestang iyan. Kaya, huwag kang aalis. Sino ang nagsabi sa'yo na wala akong choice kundi pakasalan si Ann? Siya ang... Asawang pinaghirapan kong mapangasawa. Bakit sa'yo parang hindi siya karapat-dapat banggitin? Pero malinaw namang sinabi ni Vivian. Ishen, lumalampas ka na sa iyong hangganan. Hindi ba't lahat ito ay para sa'yo? Kuya, hindi ba't sinabi kong ihanda mo ang sasakyan? Alex, kanina, pinasuri mo ako tungkol sa usapin ng magulang ni Miss Su. May nahagip na impormasyon ngayon. Anong ginagawa mo? Mahal, noong huli, hindi tayo nagkamali. Totoo, na mayroon talagang isa, babaeng may pulang marka sa batok. Ano nang ibig mong sabihin? Alex, may urgent na bagay ako. Kailangan ko nang umalis. Tungkol sa collaboration, sa ibang araw na lang natin pag-usapan. Kilala mo ba siya? Kilala mo ba ang babaeng ito? Alex, huwag mong itanong. Hayaan mong ako munang mag-isip, saka ko sasabihin sa'yo. Sir. 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 Ginoo. Ann. Ginoo. Ginoo. Gago ka. Huminahon ka. Tara na. 10, 100, 1,000, 10,000, 1,000,000. Mandaya ka lang at may milyon ka na. Ayos. Sino yan? Anong ginagawa ninyo? Ang pagpasok sa bahay ng iba ay ilegal. Nasaan si Ann? Hindi ko alam. Sabi niya uuwi siya ngayon, pero hindi pa siya dumating. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Anong ginagawa mo?
Basagin mo ito. Ikaw, huwag kang gagalaw. Hoy, bahay ko ito. Ikaw. Ikaw, kailangan mong pahintuin mo sila. Siya ang may gawa. Binigyan niya ako ng 1 milyon para alisin ang babaeng yun. Dalhin siya sa Yang City. Tanungin mo siya. Kalokohan. Chinet ko lahat ng flight. Wala kang biniling ticket. Magsalita ka. Saan mo itinago si Miss Su? Kung hindi ka magsasabi ng totoo ngayon din, ipapakancel ko ang transfer sa secretary ko. Huwag mong itigil ang padala. Sasabihin ko na. Si Vivian Shen ang may pakana. Binigyan niya ako ng 1 milyon. Pinagbawalan niya akong sabihin sa'yo na kinuha niya ang baratang yun. Bakit gagawin yan ni Vivian? Bago matapos ang araw na ito, siguraduhin mawala siya sa Riverside. Hoy, hindi mo ako pwedeng paalisin. Ako ang tunay na nanay ng gagang yun. Kung gagawin mo to, mapaparusahan siya bilang walang utang na loob. Tunay ka bang ina niya? Buisit. Hanapin niyo siya. Kahit baliktarin niyo ang buong Riverside. Hanapin niyo si Anne. Gising ka na. Nasaan ako? Vivian Shen, pinaglagyan mo ang nanay ko para pagtaksilan. Hindi naman tanga, hindi ko lang maintindihan. Ano ba na nakikita ni Alex sa'yo? Ako talaga ang dapat, ang bagay na babae para sa kanya. Vivian Shen, huwag kang gagawa ng kalokohan. Pakawalan mo ako. Magpapanggap na lang ako na walang nangyari ngayong araw na ito. Pakawalan ka, gumastos ako ng 1 milyon para bilhin ka. Paano ko basta-basta palalampasin to? Sabihin, kung mawala ang sanggol sa tiyan mo at makipagtalik ka sa ibang lalaki, sa tingin mo si Alex, pakakasalan ka pa? Vivian, nababaliw ka na. Illegal it, makukulong ka nito, magising ka. Illegal. Ang pamilya naming Shen ay mayaman. Ang humanap ng sangkalat ay madali lang. Akala mo takot ako. Pasok. Ipakilala kita. Itong pulo, mamamatay na siya. Bakit? Kasi, may layig siya. Kaya, nagustuhan mo ba ang regalo ko? Hay, nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo na ako. 5 buwan na akong buntis. Ayokong may mangyari sa sanggol. Nakikiusap. Kung hindi, kalimutan mo na ang gawin ito sa isang buntis. Ito, grabe naman ito. Sinong tinatawag mong hayop? Binayaran kita para makipagtalik sa babae. Hindi mo magawa, kaya pala basurero ka lang. Duwag. Ikaw na hama. Ano nang sinabi mo? Sinasabi ko sa'yo, Sa buhay mo, basurero ka lang talaga. Duwa ng tulog sa ilalim ng tulay. Wakas mo na. Ikaw, ano nang ginagawa mo? Sa kanya ka dapat matulog, hindi sa akin. ang makipagtalik sa katulad mo, isang mayamang reyna, mas masaya kaysa sa buntis. Na katulad niya, ikaw. Tulong. May saklolo ba dyan? Ho. Alex. Dinukot ni Vivian Shen ang aking nobyo. Muntik pa siyang nagdulot ng pagkakuha. Paano tutugon ang pamilya Shen sa bagay na ito? Hindi naman siya ang nasaktan. Ako pa nga ang muntik masaktan. Ano pa ang dapat asikasuhin? Tumigil ka. Tatay, Paano ko napalaki ang isang walang hiya na anak na tulad mo? Walang tigil sa pagsisinungaling. Kung magpapatuloy ka, mamamatay tao ka na rin ba? tatay, bakit mo ako sinaktan? Dahil sa isang estranghero. Ako ang muntik masaktan. Hindi siya. Tumahimik ka. Inay, tingnan mo si tatay. Sinaktan niya ako dahil sa ibang tao. Ibang tao. Vivian. Siya ang tunay nating anak.
Anak. Anak kong kahabag-habag. Nang isilang ka. Dahil sa sandaling pagkukula, nawala ka sa akin, kaya aming inampon si Vivian. Anak ko, ang dami mong pinagdaanan. Inay, ano ba ang sinasabi mo? Hindi ako nagbobola. Hindi ka talaga aming tunay na anak. Tama na. Ano ba ang laro ninyo? Vivian, alam ko, nalaman mo ang katotohanan at hindi mo ito matatanggap. Huwag kang mag-alala. Kahit kinilala na namin si Annie, anak ka pa rin namin. Kami ng tatay mo, hindi ka pababayaan. Hindi ito totoo. Inay, paano nangyaring may ganitong pagkakataon? Naglalaban kami ni Ansu sa lalaki, tapos siya pala ang tunay na anak ng pamilyang Shen. Yang marka mong iyan, alam mo ba kung binago nila yan? Totoo ba ito? Ganito ba talaga ang tadhana? Oh, alam mo na pala ang lahat. Kaya pala laging inaapi si Anne. Ano? Tingnan mo ito, yung mga tao sa baba, nakadiskubre ng impormasyon. Dapat magbigay ka ng matinong paliwanag. Ano itong mga ito? Kaya kong magpaliwanag. Ano ang ipapaliwanag mo na alam mo nang matagal na kung sino ang tunay mong ina at nakilala mo na siya ng ilang beses o kaya'y aminin na hindi ka talaga ang masunuring anak na akala nila? Lahat ng ito ay pawang, mahinang pagkukunwari. Hindi ganoon. Vivian, totoo ba ito? Nag-aalala lang ako. Nais ko lang. Eric, narito po. Isama mo dito ang tunay na ina ni Vivian Shen sa lugar na ito. Opo, Alex. Huwag kang aalis. Inaamin ko. Noong nasa high school pa ako, alam ko nang hindi ako tunay niyong anak. Kaya nung panahong, nang makita niyo si Ansu sa live stream, sinadya kong magpanggap na himatayin para pigilan kayo. Inay. Kamag-anak ng pasyente. Doktor, kumusta ang nanay ko? Hindi niya agad natanggap ang sorpresa. Biglaan siyang nahimete. Gigising din siya sandali. Nasa VIP ward na siya ngayon. Salamat, Dok. Tay, Huwag mo akong tawaging tay. Mula ngayon, hindi na kita ama. Huwag mo na akong tawaging papa. Simula ngayon, hindi na kita ama. Papa, Huwag ka nang bumalik. Ayaw na naming makita ng nanay mo at ako. Alex. Alam kong mali ang mga sinabi ko. Pero si Vivian ay anak ko sa loob ng 20 taon. Sana sa kaso ng pagdukot, bigyan mo siya ng pagkakataon. CJ. Wala na akong utang sa inyo. Tara, hahanapin natin ang nanay mo. di ko inakalang ang nanay ko ay isang napakabait at magandang babae. Anne. Sa hinaharap ang mga angkan Lu at Shen ay mag-aalaga sa iyo. Ikaw at ang ating sanggol ay tiyak na masasaya. Mukhang ang ating dalawang anak ay nagugutom na. Kukuha ako ng pagkain. Hoy, gusto ko ring sumama. CJ, tara na.
Ang pinakamalapit na giring ay 2 kilometro ang layo. Kung ayaw mo, pwedeng maghintay ka rito. Ako na ang bibili para sa'yo. Ayoko. Gusto ko lang sumama sa'yo. Maging mabait ka. Hindi ka na nag-iisa ngayon. Sa munting bahay natin, may 2 pa tayong mga maliliit na anghel. Gusto ko lang. Palagi kang kasama. Nandito lang ako palagi. May naisip ako. Sir, bilisan mo po. Ikaw pala. Sir, Ako na ang bahala dito. Hawakan mo ng mahigpit. sir, tara't kumain tayo.